Okay, so once again, good morning po. For this session, we are going to discuss Chapter 7, Simple and General Annuities. And i-discuss natin dito yung different types of annuities and other terminologies. Pero gagamitin pa rin natin yung mga terminologies na na-discuss ko before sa Chapter 6, Simple and General Annuities. The definition of terms. Annuity, this is a sequence of payments made at equal or fixed intervals or periods of time. So basically, when we see annuity, we can relate it to the term installment. So when we see installment, hati-hati yung kailangan mong bayaran. Usually, yung mga kumukuha naman ng installment, yung hindi capable na bayaran ng buo or ng isang bagsakan in cash. Pero itong annuity, hindi lang siya basta sa mga utang. Okay, may mga savings din na annuity yung ginagamit. Katulad kapag naguhulog tayo sa alkansya. Okay, we can say na para din siyang annuity. Yun nga lang, walang interest. Pero yung way natin ng paghuhulog sa alkansya, parang annuity. Kasi 'di ba, hindi natin kayang maghulog. Let's say ang kailangan nating pera is 10,000. Pero hindi naman natin kaya na magkaroon agad ng 10,000. So, ang gagawin natin, i-divide natin siya kung kailan natin or kung hanggang kailan natin siya kakailanganin. Okay? Hati-hatiin natin yan hanggang sa mabuo natin yung 10,000 in due time. So, yan yung tinatawag natin na annuity. Pwede siya sa savings, pwede rin siya sa mga utang. Okay? Sample nito yung sa home credit. Home credit, that's annuity. Ano pa? Credit card. Ang pinagkaiba ng home credit at credit card, when we say home credit, wala siyang, meron pala siyang interest na ipinapatong and regular yung payment na binabayaran. Fixed din yung interval. So, ibig sabihin, kung monthly ka nagbabayad, dapat kada month nagsisettle ka ng payment until na mabayaran mo yung amount na kailangan mong bayaran. Okay? Ganon din yung savings sa mga bangko or other alike institution. So, pag nagsisave or nagde-deposit tayo, usually fixed din yung interval. Kung nagbabayad ka kada sahudan, let's say every quincenas ka nag-deposit, so dapat every 15 days, nagsisettle ka ng payment mo. Nagsisave ka ng pera. Okay? Yun yung usual na ginagawa dito sa atin, especially kapag merong trabaho. Kasi kalimitan sa atin sumasahod every 15 days, di ba? So definitely, pag nakasahod na tayo ng 15 days, punta sa bangko, i-deposit yung pera. Okay? Sample din po yan ng annuity. Yung term na installment. Marami pa tayong examples. Usually, dun lang naman umiikot yan, savings o kaya utang. And then, meron din tayong tinatawag na payment interval. The payment interval is just the same dun sa conversion or interest period na na-discuss natin sa chapter 6. So, annual, semi-annual, quarterly, monthly, and daily. This is the time between the successive payments. Kasi dapat may basis tayo. Hindi dapat yan halo-halo. Let's say nagbayad ka ngayong month na to, tapos sa isang taon ka na ulit magbabayad. So hindi dapat siya halo-halo. Okay? Kung ang payment mo ay monthly, kailangan sa mga susunod na months, fixed yung kailangan mong bayaran. Okay? Again, kung ano yung interest period na na-discuss natin before, yun din po yung gagamitin natin for the payment interval. Term of an annuity, the time between the first payment interval and the last payment interval. So basically, this is just the difference between the origin date and the maturity date. Okay, kung ano yung term na na-discuss ko sa interest, yun din po yung definition natin for this chapter. Regular or periodic payment denoted by R, the amount of each payment. So when we say regular, kailangan, katulad ng sinasabi ko kanina,
kung monthly ka nakasked magbayad, so monthly dapat nagsisettle ng payment and fixed yan. Okay, kung nagbayad ka ng 1,000 sa unang year, halimbawa, kailangan susunod na taon, same din kung magkano ang binayad mo dun sa una. Okay, so hanggang ma-achieve mo, let's say 5 years, kailangan dire-diretso yung bayad at kailangan pare-pareho. Okay? Kasi gano'n naman, di ba, dinidivide yan equally. Then, amount naman or future value of an annuity that is denoted by F, sum of future values of all the payments to be made during the entire term of the annuity. Dito naman sa future value, alam na natin to. The present value plus the interest. So dito, pag inad mo lahat ng R na to, tapos nagpatong yan ng certain interest rate, future value yung tawag natin doon. Pero kung ito lang, kung i-add mo to, present value yung tawag natin dyan. Okay, halimbawa, nag-purchase ka ng item worth 10,000 pesos. So itong 10,000, ito yung present. Siyempre, kapag home credit yan, meron niyang interest. Okay? So sa interest na yon, meron naman tayong computation dyan, right? So it's either simple or general. Pero kapag ganan na mga items, simple lang yung ginagamit. So basically, ang factors na i-apply natin dito is yung term, itong nasa baba, at saka yung rate natin. Para malaman natin kung magkano yung interest na kailangan nating bayaran. Okay? So, ito yung terminologies na gagamitin natin. And itong mga to ay indicated sa ating formula. Dagdag na rin natin yung N, the number of payments. So, meron din tayong M at saka T. Yung M naman nakadepende po yan sa payment interval. 'Di ba? Kapag annual, 1, semi-annual 2, quarterly 4, monthly 12, tapos daily ay 365. Yan yung M natin. Yung term, ito nandito na. Meron din tayong ginagamit na J. So, yung J ginagamit natin yan for IM at saka M. Yung IM na tinatawag, ito lang po yung nominal rate. When we say nominal rate, the rate given dun sa certain problem na ginagamit natin or na-encounter natin. Okay? So, yan yung terms na may encounter nyo. Okay, and we also have the different types of annuities. Dito naman, it is or they are classified accordingly. So, number 1, according to payment interval and the interest period. Kanina nabanggit ko, 5 yun, di ba? 5 yung sa payment interval, 5 din yung sa interest period. And pwede natin gamitin kahit ano doon. Pwede natin ma-encounter kahit ano doon. Okay? So, meron tayong dalawang annuities, the simple and general. This is our main topic. Ito yung highlight ng chapter 7 natin. When we say simple annuity, this is an annuity where the payment interval is the same as the interest period. So, ibig sabihin, if your payment interval is monthly, it should coincide with the interest period. Kailangan monthly din. Okay? Kung nagbabayad ka or nagsettle ka ng payment monthly, so that's every month, kailangan yung binabayaran mo, nagpapatong din sila or nagko-compound din sila ng interest monthly. At pag nag-coincide tong dalawa, yun yung tinatawag natin na simple annuity. When we say general annuity naman, that's the opposite. Payment interval is not the same as the interest period. So if the payment interval is monthly, interest period annually. Okay, sample lang to ha, pero hindi palaging ganyan sa mga problems na may encounter natin. So, ganito yung scenario kapag sa bangko. Diba, usually sa bangko, nagbabayad tayo monthly, nagde-deposit tayo monthly, pero yung bangko, annual sila kung magpatong ng interest.
isang beses lang sa isang taon. Okay? So, yung ginagawa dito sa atin sa mga bangko, kahit sa home credit or microfinance lending institution, so usually general annuity yung ina-apply nila dito. Although pareho lang naman tayo ng formula na ginagamit dito sa dalawa, formula ng ordinary yung ginagamit natin, pero medyo magkaiba yung way ng pagsosolve natin pagdating sa J. Okay, J is the interest rate per period. So, yun lang naman yung pinagkaiba nila. The rest, pareho naman po. Okay, bakit magkaiba? Kasi pagdating dito sa general, kailangan natin i-convert yung rate na nandito into monthly. Ang magiging pattern natin dyan or basis natin dyan is yung payment. Okay? Halimbawa, ang rate natin annually is 10%. And it will yield an interest of, let's say, 100 pesos. So, ang gagawin natin sa general annuity, maghahanap tayo ng equivalent rate. When we say equivalent rate, kailangan makahanap tayo ng rate that is compounded monthly na dapat 100 din yung mai-yield na interest. Okay? So, halimbawa, 9.75%. Ibig sabihin, 10% compounded annually is equivalent to 100 and 9.75% compounded monthly is also 100. Etong dalawa, yan yung tinatawag natin na equivalent rate. At etong bagong rate natin, yan yung gagamitin natin para mahanap yung J instead of using 10. Okay? Kasi sa computation, kailangan pareho ang payment at interest. So, itong 10 na to, gagawin lang natin siya as reference, pero hindi natin siya gagamitin directly sa general formula natin. Okay? Next, according to time of payment, ordinary annuity or annuity immediate, a type of annuity in which the payments are made at the end of each month interval. So, very, self-explanatory. So, kung nagbabayad tayo at the end of each payment interval, that's ordinary annuity. Kung monthly yan, usually at the end of the month. Minsan hindi nila sinasakto na 30th o kaya 31st. Minsan ang ginagawa nila, let's say 25, 26, 27. Ordinary annuity pa rin naman yun. So, ang goal naman doon is para hindi magsabay-sabay na mag-settle ng payment. Diba ganun yung nangyayari sa mga bills natin? Let's say Meralco bill. Sa Meralco bill, napansin nyo, kada barangay, iba-iba yung due date nila. Barangay 1, let's say every 25th. Barangay 2, 27. Barangay 3, every 29th. Bakit nagkakaganon? Kasi once na magsabay-sabay yung deadline yan, magpuproduce lang yan ng chaos sa payment center. Right? Kung lahat sila magbabayad sa Meralco, so mapupuno masyado yung tao sa Meralco, baka magkagulo pa. Kaya ang ginagawa nila, hati-hati. Okay? So, halimbawa, January 25, dapat itong barangay lang na to ang magsisettle ng payment para hindi magkagulo. And that's one example of ordinary. Okay? Hindi nga lang siya annuity kasi hindi installment, pero yung way naman natin is parang ordinary. At the end of each payment interval. Usually kasi monthly kaya alam natin 'di ba at the end of the month. Pag sinabi naman nating annuity due, opposite naman, beginning of each payment interval. So kung monthly ka nagbabayad, katulad nung sa credit card ko, every second of the month ako nagbabayad. So ibig sabihin, that's an example of annuity due. Okay, pero kadalasan ito talaga. Kaya nga siya tinawag na ordinary. Kasi usually, ito yung ina-apply sa mga bangko or sa mga malls. Ito yung ginagamit. Okay? Yan. Pero ang focus natin dito, ordinary ha. Lahat ng examples na may encounter natin, ordinary. At yung formula na gagamitin natin for simple and general, ordinary din. Okay? Hindi lang siya for monthly. Pag quarterly, so at the end of 3 months, dun magsettle ng payment. Kapag annually, at the end of the year.
Pag semi-annual, at the end of every 6 months. Kapag daily, wala naman siyang talaga. Wala namang policy kapag daily. So, any time of the day, yan, pwede ka naman mag-settle ng payment. Okay? And then lastly, we have the according to duration. Annuity certain, payments begin and end at definite times. Dito naman, meron tayong eksakto. Meron tayong specific na beginning date, meron tayong specific na end date. Halimbawa, yung sa home credit. Nag-purchase ka ngayon. Today is January 13, right? Usually sa home credit, next month ka pa magsisimula ng first payment, di ba? So, meron kang down payment ng January 13, ibig sabihin, February 13 ka pa magsesettle ng una mong payment. Meron tayong specific na beginning date. Halimbawa, payable yan in 3 months. So, February 13, March 13, April 13. So, pagdating ng April 13, kailangan fully paid na. Okay? Ito yung tinatawag nating annuity certain. Certain, ibig sabihin, meron tayong definite na beginning date at meron din tayong specific na end date. So, once na lumampas ka na dyan sa deadline na yan, meron ka ng additional na interest na kailangan pang bayaran. Okay? Kaya mahirap umutang sa bangko ng pera kasi once na malate ka lang, 1, 2, yan, automatic may ipapatong na yan na panibagong interest. Yung iba naman may collateral. Let's say umutang ka ng 100,000, hindi mo nabayaran in due time. So, ang gagawin nila, yung collateral, yun yung kukuhanin nila. Limbawa, bahay. Umutang ka ng 100K, naka-collateral ang bahay. So, once na hindi mo na-settle yung 100K na yan, plus the interest, yung bahay mo ang kukuhanin nila. Okay? Meron din tayong tinatawag na contingent annuity. Payments extend over an indefinite or indeterminate length of time. When we say contingent annuity, wala tayong specific na deadline. Meron tayong specific na beginning date. Halimbawa, January 13 ka nag-purchase. Pero, wala tayong specific na deadline. Payments extend over. Ibig sabihin, kahit kailan, pwede mo yang itigil ng pagbabayad. Halimbawa, insurance. Di ba ang insurance, hanggat hindi mo yan napapakinabangan, dire-diretso lang yung bayad mo. Wala naman yung deadline. Halimbawa, health or life insurance. Gusto mo hanggang 3 months lang din. So, let's say March 13. So, March 13, gusto mo nang putulin. Pero hindi ka naman na-aksidente ng March 13, hindi ka naman na-hospital, hindi ka naman na namatay. Worst scenario, namatay. So, hindi mo yan mapapakinabangan. Diba? Hindi mo pwedeng hulaan na March 13, ma-aksidente ako. So, ititigil ko na yung payment ko. Hindi ganon. Okay? Hanggat kaya mo magbayad or hanggat gusto mo na mapakinabangan yung hinuhulog mo dyan, dapat dire-diretso lang. Kasi naglalaps yung insurance. Once na tumigil ka ng ilang buwan, ilang taon, baliwala na yung mga una mong naihulog. Okay? Kaya kailangan, pag nag-avail ka ng insurance, dire-diretso yung bayad. Usually, ang target market naman itong insurance kapag medyo matanda na. Diba, kalimitan sa mga nag-avail ng insurance yung matatanda na. I mean, yung mga malalapitin na sa sakit, diba, mas prone sa mga ganyan, accident. So, sila, yung mga kadalasan na nag-avail ng insurance. Kasi wala naman yung specific due date. Tsaka, diba, ang kamatayan naman, wala din naman yung specific na due date. Basta na lang natin mararamdaman na nanghina na tayo. Depende na lang kung ano yan, aksidente. Right? So, habang ngayon, siguro nasa mga 40s. Pag nasa 40s to 50s na tayo, pwede tayong ng insurance. Kasi pagdating sa age na yan, humihina yung katawan natin, di ba? Swerte na lang makaabot ng 70, 80, and so on. Okay? Kadalasan pagdating sa age na to hanggang seniority, yan, parang humihina na yung katawan. So, dapat meron tayong insurance.
Para in case man na may mangyari sa atin, worst, mamatay, so meron tayong pagkukuhanan. Kasi hindi naman tayo lahat ay di ba, financially stable. Nagtrabaho tayo hanggang maging 60, pero hindi naman tayo yumaman. Yun yung mahirap. At yun yung importance ng insurance. Another one is sa pension. Sa pension naman, parang ganun din. Di ba wala namang specific deadline? Hindi ka naman ikukulong, hindi ka naman dyan kakasuhan kapag hindi ka nagbayad. Right? Sa example ay sa SSS. Ang SSS naman, kahit tumigil ka ng pagbabayad dyan, ikaw naman yung mawawalan, right? Pero hindi ka naman nila kakasuhan. Hindi yun consider na utang. Right? Kasi yan naman ay hinuhulugan natin. So, hindi natin yan inutang. Unless, meron kang loan. So, dun ka makakasuhan, dun ka pwedeng makulong. Pero kung ano naman, yung mandatory na hinuhulugan, hindi naman, wala naman yung specific na deadline. At ang pension, hindi mo yan pwedeng kuhanin anytime. Makukuha mo lang yan kapag senior ka na. Right? So habang hindi ka pa senior, until 59, kailangan dire-diretso lang yung hulog mo para pagdating ng 60, malaki yung pension na pwede mong makuha. Okay? So that's what we call the contingent annuity. Okay, example, an installment payment of an appliance of 3,000 pesos every month for 6 months. Ito, this is a general example of annuity. Pero hindi natin masasabi if this is simple or general. Kasi wala naman tayong interest period. So given lang tayo dito ng payment interval, that's monthly. Pero wala naman tayong interest rate, wala naman tayong interest period. But this is an example of annuity. Kasi installment payment. Okay? 3,000, ito yung regular or periodic payment natin. Kita naman dyan na fixed. Kung nagbayad ka sa unang buwan ng 3,000, hanggang mag-mature yan, hanggang umabot ng 6 months, 3,000 pa rin. So that's the term. Payment interval natin is 1 month or every month. And ito yung formulas na gagamitin natin for the future and present values. Take note lang, ginagamit lang po ito kapag ordinary annuity or annuity immediate. Pero itong dalawang to, future and present, pwede natin yan gamitin sa simple and general. Future value is equal to R multiplied by 1 plus J raised to N minus 1 over J, where R is the regular payment, given yan palagi sa problem. J is the interest rate per period. Etong J na banggit ko kanina, recall lang natin yung mga na-discuss natin sa chapter 6. So, yung J, para mahanap natin, IM over M. IM is the nominal rate and M is the frequency. Halimbawa, ang rate na given ay 12%. Ang M naman natin, this is the frequency of the conversion period. So, if the conversion period is, let's say, monthly, ang M natin dyan ay 12. So, para malaman kung ano ang interest rate per period, divide lang natin yan dalawa. Ibig sabihin, yan, kada buwan, 1% ang ipapatong. Okay? And then lastly, meron tayong tinatawag na N. This is the number of payments. Hindi na tayo nakadepende sa interest payments na to. So, sa number of payments, ang formula natin dyan, MT. Let's say ang M natin ay 12. Ang term natin ay 5 years. So, ilang beses kang maghuhulog sa loob ng 5 taon? That is 60 times. Para lang malaman mo or ma-check mo kung reasonable ba yung binabayad. Okay, so this is how we compute for F. For P naman, this is the present value. R multiplied by 1 minus 1 plus J raised to negative N over J. At pareho lang po yung mga notations na ginagamit natin dito. Okay? Okay, for example, meron tayong dalawang examples dito but we are not going to compute for this.
So, ang goal lang natin dito is malaman kailan nagiging simple, kailan nagiging general. Kasi yun yung kailangan muna nating alamin bago tayo mag-compute. Since sabi ko nga kanina, pareho man yung formula na ginagamit natin, pero magkakaroon tayo ng pagkakaiba sa J. Yung J dito sa simple, madali lang kasi as is na siya. Divide mo lang yung IM over M, malalaman mo na yung J. Pero pagdating dito sa general naman, kailangan makapag-convert muna tayo. Makahanap muna tayo ng equivalent rate bago mahanap yung J. Okay? So, for example, number 1, suppose your mom would like to save 2,000 pesos at the end of each month for 1 year in a fund that gives 12% compounded monthly. How much is the amount or future value of her savings after the end of her term of annuity? In this case, this is a simple annuity. Why? Ang payment interval natin dyan is monthly. End of each month. So this is ordinary. At the same time, this is an example of simple. Kasi nga monthly. Tapos, yung interest natin dito, itong may 12%. By the way, ito yung IM natin, nominal rate. This is compounded monthly din. So kapag pareho yung monthly, payment is monthly, interest is monthly, at nag-coincide ang payment at interest period natin, we can say that this is a simple annuity. Second example, so deposit din ang 2,000 at the end of each month. Monthly din ang payment interval. Etong 2,000, ito nga pala yung R natin. Okay? Ang IM natin dito 12%. Pero, hindi natin gagamitin yung 12% para sa J. It is not necessarily our IM. Kasi kailangan humanap muna tayo ng equivalent na rate. Kasi, ang rate natin dito or interest is compounded quarterly. So, if the payment interval does not coincide with the interest period, or simply, pag magkaiba, we can say that this is a general annuity. Okay, mahalaga na malaman nyo muna kung simple or general bago kayo magdiretso sa computation. Okay?